Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nahuli ni Annalyn at Harry si Morgana sa loob ng kwarto ni Doc Carlos. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Tinulungan ni Lynette si Zoe na kausapin si RJ para mapatawad ni RJ si Zoe. Sinabi ni RJ na wala na siyang pakialam kay Zoe at kahit ano ang gawin ni Zoe para mapatawad siya nito ay hindi natatablan si RJ dahil nadala na si RJ sa lahat ng kasinungalingan ni Zoe. Sinabi ni Lynette na wag munang magdesisyon si RJ at subukan na kausapin muna si Zoe dahil ang sabi nga raw dati nitong si RJ kay Zoe ay si Zoe lang ang pinakaunang anak niya at prinsesa niya. Sinabi ni RJ na hindi na ngayon dahil nawala na ang pagmamahal niya para kay Zoe. Sinabi ni Lynette na kung wala na ang pagmamahal ni RJ kay Zoe, bakit hindi niya pinaimbestigahan si Zoe? Napatingin si RJ kay Lynette. Sinabi ni Lynette na mahal niya pa si Zoe bilang anak niya dahil hindi niya hinayaan na makulong si Zoe at madamay kay Doc Carlos. Pero isa lang raw ang nasa isip ni RJ na si Annalyn na lang ang ituturing niyang anak. Maya-maya ay dumating si Zoe. Naudlot ang pag-uusap ni Lynette at RJ. Tinawag ni Zoe si RJ na Doc Tanyag. Sinunod ni Zoe ang utos sa kanya ni RJ na wag na siyang tatawaging daddy nitong si Zoe. Nagtaka si RJ at si Lynette kung ano ang ginagawa ni Zoe sa Apex at bakit sumulpot ito bigla sa kanya. Nagsabi si Zoe na nagpunta si Zoe kay RJ hindi bilang isang anak kundi isang doktor. Dahil alam naman daw ni Zoe na hinding-hindi na siya ituturing na anak ni RJ. Kaya hindi na raw magmamakaawa pa si Zoe kay RJ. Lalong hindi na raw siya luluhod para humingi ng tawad. Susundin daw ni Zoe kung anong gustong mangyari ni RJ. Hindi na raw magpapakita si Zoe sa Apex. Hindi nakasagot si Lynette at RJ. May kinuhang papel si Zoe sa loob ng bag niya at inabot kay RJ. Sinabi ni Zoe na nagre-resign na siya bilang residency ng Apex. Effective daw kay Zoe. Nagimbal si Lynette at lalong-lalo siyang naawa sa kalagayan ni Zoe. Tinawag ni Lynette si Zoe pero hindi na siya nilingon ni Zoe. Na-stress si Lynette para kay Zoe. Sinabi ni Lynette kay RJ, hindi raw ba pipigilan ni RJ si Zoe na mag-resign sa Apex. Tinitigan lang ni RJ ang papel na inabot sa kanya ni Zoe at hindi na sumagot kay Lynette. Hindi naman mapakali si Lynette. Gustong-gustong tulungan ni Lynette si Zoe kay RJ pero nagdesisyon agad si Zoe at sinukuan na si RJ. Gagawa pa naman sana ng paraan si Lynette para makumbinsi si RJ na patawarin si Zoe. Sa kabilang banda, kalat na ang balita sa Apex na magre-resign na si Zoe bilang residency ng Apex. Habang nag-aantay ng gagawin si Annalyn sa lobby ng Apex, narinig niya ang nurse na nag-uusap. Narinig daw nila na nag-resign na si Zoe bilang neurosurgeon ng residency sa Apex. Nagtataka sila kung bakit nag-resign si Zoe. Dahil daw ba kaya sa issue ni Zoe na anak siya ni Dr. Benitez. Sumagot naman ang nurse na kausap niya na hindi niya rin alam kung ano ang chismis. Hindi alam ng mga nurse na narinig ni Annalyn ang chismis na dinala ng isang nurse. Hindi alam ni Annalyn kung ano ang mararamdaman niya sa ginawa ni Zoe. Tuluyan na talagang lalayo si Zoe sa kanila dahil sa nangyari. Sa kabilang banda, alam na ni Morgana na nag-resign na si Zoe
bilang residency ng Apex. Kaya galit na galit si Morgana kay Zoe. Hinanap ni Morgana si Zoe sa Apex. At nang makita niya si Zoe ay iniwasan siya ni Zoe. Sinundan ni Morgana si Zoe sa hagdan ng Apex. Sinabihan ni Morgana si Zoe na hindi raw ba nag-iisip si Zoe. Hindi raw ba naisip ni Zoe ang Apex. Ngunit sumagot si Zoe habang umiiyak. Wala na raw pakialam si Zoe sa Apex. Tigilan na raw ni Morgana ang Apex dahil nasasaktan na si Zoe. Pero hindi inalala ni Morgana ang nararamdaman ng anak na si Zoe. Sinabi ni Morgana na sa kanila lang ang Apex at walang ibang pwedeng umangkin ng Apex kundi silang dalawa lang na mag-ina. Hindi na nagugustuhan ni Zoe lahat ng sinasabi ni Morgana sa kanya. Pagod na si Zoe maging sunod-sunuran sa mami niyang si Moira. Hindi na iniisip ni Morgana kung ano ang pakiramdam ni Zoe. Ang iniisip na lang ni Morgana ay ang sarili niya at ang pagiging sakim nito. Kaya iyak lang ng iyak si Zoe. Stress na si Zoe sa nangyari sa kanila nang tinuring niyang ama. Tapos ay dumagdag pa ang mami niyang walang pakialam sa nararamdaman niya. Sa kabilang banda, nag-usap si Nurse Evan, Nurse Karen at Annalyn. Nakarating na rin kay Nurse Evan at Nurse Karen ang ginawang desisyon ni Zoe. Naaawa rin sila para kay Zoe. Pero hindi rin naman daw nila masisisi si Doc RJ. Dahil kasalanan din ni Zoe na itago ang buong katotohanan. Sinabi ni Nurse Evan na dapat sigurong sisihin sa lahat ng nangyayari kay Zoe ay si Doc Carlos. Imaginin daw nila na kung maaga nawala si Doc Carlos. Sumagot si Annalyn na siguro kung wala si Doc Carlos ay wala sila sa sitwasyon nila ngayon. Sumang-ayon si Nurse Evan sa sinabi ni Annalyn, kaya napaisip silang lahat. Samantala, nag-antay ng tiyempo si Morgana na mawala ang bantay ni Doc Carlos ng mga pulis sa kwarto nito para maisagawa na ni Morgana ang plano niya. Hindi na kasi tinulungan ni Gilbert si Morgana sa mga plano nito. Ang palusot ni Gilbert ay kayang-kaya naman na raw ni Morgana ligpitin si Doc Carlos, kaya kumilos na lang mag-isa si Morgana. Nakakuha ng tiyempo si Morgana. Umalis saglit ang pulis na bantay ni Doc Carlos, kaya siya nagpanggap na isang nurse. Pumasok agad si Morgana sa loob ng kwarto ni Doc Carlos at balak ni Morgana na turukan ng gamot si Doc Carlos na mapagpapatigil ang puso nito. Ituturok na sana ni Morgana ang gamot na hinanda niya para kay Doc Carlos nang biglang may narinig siyang mga boses sa labas ng kwarto ni Doc Carlos. Narinig ni Morgana si Annalyn at Harry. Nagtataka si Harry kung bakit walang bantay ang kwarto ni Doc Carlos. Mauhuli kaya nila si Morgana o matutuloy kaya ni Morgana ang balak niyang pagpatay kay Doc Carlos? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!